hindi ko maipaliwanag kung ano yung meron dito. Wala po kayong pupuntahan kundi yakapin ito. Hindi ako nag-atubili na tanggapin at ipamuhay ang Hindi ko Islam. maipaliwanag kung ano yung meron dito. Wala po kayong pupuntahan kundi yakapin ito. Hindi ako nag-atubili na tanggapin at ipamuhay ang You Islam. really feel that feeling with the Creator. Ako po si April Ramos, ang inyong lingkod sa araw na ito, na naway makapagbigay ng karagdagang kaalaman ukol sa pananampalatayang Islam. Ano nga ba ang kahalagahan ng relihiyon sa buhay ng isang tao? Sapat na ba na mabuhay tayo sa relihiyong ipinamana sa atin ng ating mga magulang at nakagisnang mga ninuno? Sa dami ng relihiyong naglipa na sa buong mundo, mayroon nga bang relihiyon na tunay na makapagbibigay ng tiyak na kaligtasan ng tao? Bakit nga ba ang tao ay nagpapalit ng relihiyon? Ano nga ba ang kanyang hinahanap na hindi niya masumpungan sa kinagisnan o kinabilangan niyang pananampalataya? Sa kasalukuyang panahon, isa ang Islam sa relihiyon na may pinakamabilis na pagdami ng umaanib sa amang dako ng mundo. Amerika, Europa, Asia, Australia, at kabilang na po rito ang Pilipinas na nakararanas ng ganito. Sa katunayan nga, wala ka na makukuhang conversion certificate sa National Statistics Office na uubusan na nito sa dami ng yumayakap sa Islam. Sapagkat hindi lamang dito sa Maynila, bagkus sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ngayon po ay itatampo ko sa inyo ang ilan sa mga taong nagsiyakap sa relihiyong Islam, kung ano ang kanilang natuklasan at kung ano ang naidulot nito sa kanilang buhay. When you feel all alone in this world and there's nobody to count your tears, just remember no matter where you are, Allah knows. Allah knows. I was doing graduate studies at the University of Massachusetts at Amherst. And I had lots of Muslim friends already there. But unfortunately, nobody invited me to Islam. In De La Salle University, we had a conflict resolution seminar. There was a gentleman there by the name of Manerba Junaid. And when I expressed interest about the religion, he invited me to the Golden Mosque. And when I was in the Golden Mosque, he taught me immediately how to pray, the Golden Mosque in Quiapo, Manila. And one thing really about Islam is that the Islamic prayer is a very powerful experience. When you touch your head to the ground or you bow or prostrate before God in the Islamic prayer, you really feel that feeling with the Creator. When you're carrying a monster load and you wonder how far you can go. What really finally pushed me over to do it was my experience of fasting during the holy month of Ramadan. Like if you diet for yourself, it's very hard. But when you offer it to God, you find that things can be done. No matter what inside or out, there's one thing of which there's no doubt. Allah knows. We all fast, rich and poor, we're hungry. But at night, there's that real feeling of brotherhood and sisterhood. When we leave the mosque, we tend to greet a lot of people. To be perfectly frank with you, becoming Muslim here in the Philippines is a very costly and difficult experience. There's an initial period of rejection by the family. When people reject you or even try to get you to leave the home. In terms of career, it can affect many careers. One thing bad about about things happening in the world today, one not very positive thing, is the connection that some people have of Islam to terrorism. On the positive side, if you go into a religion that's being persecuted, and I can give the example of Christianity, at least you're entering the religion because you believe and because you have faith. As Muslims, that sacrificing and persecution for the faith is something that God will reward us for. So it is upon the shoulders of the Muslims today to show good examples
of being model human beings. And whatever lies in the heavens and the heavens, every star in this whole universe, Allah knows. Allah knows. What does Islam mean? It means submission to the will of God. And at the same time, it also means peace. If you shorten the meaning of Islam, it is, if you submit to the will of God, you'll have peace. And of course, I say to everyone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace of God, His blessings and His mercy be upon everyone. Every shade of palm, every closed hand in us, every sparkling tear, every eyelash in us. Allah knows. I grew up as a Catholic and I joined this a little bit conservative na Baptist type na Christian. I helped them in music, tapos tumulong ako sa Alliance, and then tumulong din ako sa mga Pentecostal. And for 7 years, lalo elementary days ko, I was with Seventh-day Adventist. Hubog po yung pag-intindi ko sa Biblia. Hanggang ngayon, natatawa ko kasi minsan memoryado ko pa yung mga Old Testament, lahat ng books from Genesis down to Malakay. Sobrang pag-iintindi ko sa Christianismo. If I really practice it, napaka-Islamic nga eh. Kung susundin ko lang the way si Jesus mag-pray, that is the prayer of Islam. Ang sabi dun sa Biblia, and he went a stone's throw farther, and he fell on his face to the ground and prayed. So, ganun, nagdarasal po si Jesus. And the same thing when you see the Muslims, how they pray, the same thing that how Jesus prayed way back before during his time. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang Islam sa akin, it is more than a religion. It is my way of life. It is me. Ang religion is like as going to Sunday or Saturday lang eh. Ito way of life, everything I do. Before I enter my house, I ride a vehicle, I wear new shoes, I take a bath. Before doing anything, you make mention the name of Allah or the name of God. Kasi that's how Islam teaches you. Dapat manifestation, you love your country, you love your environment, you love your family, you love your work, you love your boss. If the boss is on the righteous way, because that's how Islam teaches one. It was year 2000 lang, mga kaibigan ko ng may Amerikano akong kaibigan na who works in a airbase. Kita ko yung life niya, adik-adik yun eh. Nung nag-Muslim siya, turn around talaga. 180 talaga siya. Ang galing ah. And he's so modest. Tapos gumanda buhay niya, hindi na siya nag-adik-adik. And then he just told me na, you know, the happiest moment in my life is when I realized there's only one God. And I think that time, yun yung time na I saw my salvation. I will ask you, you don't want to be a 99% Christian or whatever. You want to be 100%. Then follow the Bible as it is. I still believe that there are still angles and lines in the Bible which somehow tell you that there's only one God and that everything about this practice in Islam is there in the Bible. When you bury the dead, it should be in white cloth. Who's practicing that? Islam. It's there in the Bible. When you have sexual intercourse with your wife, before you pray, you cannot pray. In Islam, you cannot pray. You have to wash yourself before you pray. It's in the Bible. Not eating pork, for they are unclean to you. Nor you should touch their meat, for they are unclean to you. It's in the Bible. That's why we're not eating pork, because the Bible tells me so. So that makes me a Muslim, because I follow the Bible. And I follow it by heart. On the good sides of the Bible, I follow it by heart. I embrace Islam because I reason with God and I reason with men. And my reasoning with God is that I believe He is the only one. La ilaha illallah. It is a religion which
give me the answers to so many questions, to so many queries. I'm a man of science, and I want to have explanation to everything. In Islam, I was given the explanation to everything, even to the molecular level of it. Yan ang gusto ko yung bagang bigyan mo ko ng sagot sa bawat tanong. So Islam gave me. The universe started where? Sabi sa Quran, it started from a smoke, nag-explode. Ay, yun pala yung nababasa ko sa siyensya na Big Bang theory nila. So, I like that. Science and religion, they blend. Ano na paano ang tao nabuo sa womb ng babae? It's explained in the Quran. Bakit? Noong unang panahon, mayroon bang electron microscope si Prophet Muhammad doon sa disyerto? So, ibig sabihin, he knew that, and that's the modern science right now. How did he know that? It means to say that the God of religion, whom I believe, is the God of science also. Being a Coast Guard, dangerous job meron kami para makasagot kami ng buhay ng iba. Yan po yung calling ko. Dito ako inilagay ng God, ng Allah, para itong isang aspekto ng society, maka-address kami. Hindi naman lahat, merong gift of life-saving. So I'm so privileged, I'm so honored that God has given me this opportunity and this stage wherein I can extend my hand, my intellect, my strength in saving lives. So it's because God has put me here. Huwag lang ako makalimot to mention His name before I execute my last breath. It's just fine. I will always have my time. I might die tomorrow. Ang request ko lang sa kanya, katulad ng isang Islamic general noon na galing siya na he is not a Muslim, and when he became a Muslim, he's still a warrior, protector of Islam, and he died on the bed. Si Khalid. His name is Khalid. Tatanong siya sa God na, bakit dito ako? Dapat namatay ako doon sa gera. Parang ako rin, yan ang hini-request ko. If I die, I wanna die saving lives. I live by the grace of Allah. And I will die or I die by the will of Allah. Oh, mountains of Mecca. Social expectation drowns us all inside. What you have should be what I want. Ang trabaho ko before ay broadcaster. Host ako ng mga radio programs, especially mga public affairs. Ang pinagmulan kong relihiyon ay hindi tiyak sapagkat marami akong pinuntahang relihiyon noong araw. Umattend ako ng born again, umattend ako ng El Shaddai. Makikita mo ako sa pagtitipon ng mga born again kung saan nakikikempot ako, nakikilundag, nakikisayaw. Makikita mo ko sa isang, kapag matindi ang problema ko, makikita mo ko sa isang misang pangkatoliko kung saan ako'y nakikiiyak. Kung saan ako napunta pananampalataya sapagkat ang pananampalataya sa aking pananong araw ay isang pagtakas lamang sa kung anong problema sa buhay meron kang dinadala. It's an outlet. Parang ganun. Ang pananaw ko o ang tingin ko sa pananampalataya. So, kung ano man pananampalataya yan para sa akin, iisa lang naman yan eh. Iisa lang ang Diyos. Kung paano mo lang siya pinaglilingkuran, yun lang yun. Yun ang pagkaunawa ko sa pananampalataya. Until finally, natagpuan ko ang Islam. The clothes I wear, the way I comb my hair, how I live, oh, I don't care. This is who I am, this is me. Ang pagkakaalam nga ng tao, lalo dito sa Pilipinas, kapag ka ikaw ay Muslim, taga Mindanao. Kailanman, di ako nakatuntong ng Mindanao eh. In fact, sa amin sa Quezon, kapag ka Muslim, iba ang takot ng tao sa Muslim. Kahit ako, lumaki akong may takot sa Muslim. Sa paanong takot? Kasi sa amin sa Quezon, ang bata normally tinatakot ng tikbalang, aswang, multo, manananggal, name it. Umuwi ka na, Angelo, gabi na. Sige kami, tikbalang ka dyan, name it. Lahat ng klaseng maligno, hindi kami matatakot. Pero pag sinabi ng isang tao, umuwi ka na, gabi na. Umuwi ka na, sige kami, dadaan na Muslim dyan, takbuhan kami. So hindi namin malamang dahilan ba't kami tumatakbo. At gano'n na lang ang takot namin sa mga Muslim. Ganyan ako lumaki. Sa isang relihiyon o sa isang paniniwalang wala talagang kaalaman sa kung ano at bakit may Islam. Who I am,
just let me be. Cause like it or not, but God loves me. Hindi ko akalain na ako ay aakain sa pananampalatayang Islam. Maaring marami nagpapakilalang Muslim sa kapanahunan natin. Ngunit saan ba natin sila dapat kilalanin? Doon tayo magsimula. To get to the top don't matter if somebody's gotta fall. You gotta brace the storm, the norms to conform. Get what you want's gonna kill us all. This is who I am. Ang Muslim ay hindi ang mga taong taga Mindanao lamang. Hindi nagpapamuslim sa isang tao na ang nanay at tatay niya Muslim. O siya ay Arabo o nanggaling sa isa Islamikong bansa. Lalong hindi nagpapamuslim yung sasabihin mong ako'y may dugong Muslim. Hindi yan sirkulan. Wala sa dugo yan. Hindi nagpapamuslim sa isang tao na ang pangalan niya ay Umar, Muhammad, Ibrahim. Hindi. Ang nagpapamuslim sa isang tao ay ang kung paano niya isinasabuhay ang kanyang pananampalataya. At kapag ito ay natagpuan natin sa isang tao na ang Islam ay nakikita mo sa kanya, tunay na siya ay inyong pakinggan, bigyan nyo ng oras, sandali, nakausapin. At wala namang masama. At sabihin natin sa kanya, ano ba ang Islam? Nung araw, ako ang isa sa bumabati ko sa mga Muslim. Sabi ko, bakit hindi na lang hagisan ng baboy yung mga hinayupak ng mga Muslim na yan? I'm sorry for the word. At kung nung araw ang binabalita ko ay pawang mga masasamang balita ngayon, masasabi kong binabalita ko na ay puro kabutihan tungkol sa mga mabubuting o magagandang balita. Before, as a broadcaster, napakarami kong kaibigan from all walks of life. Be it politicians, famous people, kanyan sa broadcast. At para sa akin, yun ang mundo. Nabuhay ako dyan. Pero may mas maganda at mas mainam pa palang mundo na naghihintay. At ito yung mundo kung saan ako naroon ngayon. Nawalan man ako ng mga kaibigan, nawalan ako ng mga koneksyon sa mga kilalang tao sa lipunan. Hindi ako nalungkot. Sapagkat sa ngayon, napalitan naman ito ng mga kapatid na siyang minamahal ko at minamahal din naman ako. Yun ang ibinigay sa akin ng Islam. Sa Islam, itinuturo sa atin ang nag-iisang Diyos, ang dakilang lumikha na si Allah Subhanahu wa Ta'ala, na siyang may kapamahalaan sa lahat ng bagay. At sa Islam, mas malinaw kung nakilala kung sino ang Diyos at kung paano niya ipinadala ang mga propeta mula kay Propeta Adam, sumakanya nawa ang kapayapaan, hanggang sa huling sugo ng dakilang lumikha, ang Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, habag ng dakilang lumikha, ay mas nalaman ko na ang lahat ng ito, lahat ng mga propetang ipinadala, ay may iisang katuruan. At maging si Propeta Jesucristo na pinakamamahal ng mga Muslim, ay may iisang Diyos din na tinuturo. At yun ay natagpuan ko at nabigyan linaw sa akin sa pananampalatayang Islam. Just let me be. Cause like it or not, but God loves me. Who I am, who I am, who I am. Playing on the desert sand, two friends forever true. Little did they know back then what the Noong nandito din ako sa Pilipinas, I was working with Far East Bank and Trust Company. At the same time, I was taking up law. Kaya lang na-offeran ako ng trabaho sa Saudi Arabia to work as an administration manager. Tinanggap ko. So nung dumating ako sa Saudi Arabia, doon ako nabigyan ng mga reading materials about Islam. Binigyan ko ang sarili ko ng chance na alamin, nagbasa ako. Instead na gugulin ko ang time ko sa pag-alaala sa pamilya ko, na homesick lang ako. So I utilized my spare time in reading those Islamic books. And finally, nakita ko na iyon ang katotohanan, kaya hindi ako nag-atubili na tanggapin at ipamuhay ang Islam. But of course, I judge Islam by the scriptures, by the teachings. Hindi ko tiningnan doon sa mga ibinabalita tungkol sa mga Muslim, sapagkat maraming narinig tayo tungkol sa mga pagkakamali ng Muslim. So, of course, hindi ko doon ibinase ang aking pag-aaral. The prophet's faithful friend trusted and protected him.
His love had Hindi ako Muslim, yung mga pagsasalita ng mga hindi ka nais-nais na mga kataga, parang napakasimple, napakadali lang na sinasabi ito. So kung may tunay tayong takot sa Panginoong Diyos, of course, iwasan natin pagsasalita ng masama. Kung halimbawa, nagiging mainitin tayo, we have to do our best na makontrol natin, hindi tayo basta-basta magpatatangay sa emosyon, sa bugso ng damdamin. Napag-aralan ko na ang pagdarasal 5 times a day dahil in Islam, we are required to pray 5 times a day. Pero sa Islam pala, hindi assurance na mapupunta ka rin sa paraiso kung hindi ka magiging mabuti sa iyong mga magulang. At of course, ganun din sa aking asawa, sa aking mga anak, at yung mga bisyo na dati kong ginagawa, sinikap ko na alisin ito dahil ang katotohanan, wala itong maidudulot sa atin at higit sa lahat, hindi malulugod sa atin ang Panginoong Diyos. Dahil sa Islam actually, we are duty bound to believe sa tinatawag na Day of Judgment. Dapat habang siya'y nabubuhay, sikapin niya na ang lahat ng kanyang ginagawa ay bagay na kalugod-lugod sa Panginoong Diyos sapagkat ang higit na pinaghahandaan ng isang tunay na mananampalataya ng mga Muslim ay ang next life na tinatawag ang kabilang buhay dahil doon ang final abode natin at doon ang tinatawag na everlasting life. So sa mundong ito, maaring mabuhay tayo 60 years, 70 years. But what is 70 years compared to an everlasting life kung ang ating pananampalataya ay tama at ayon sa pananampalataya na ipinadala sa atin ng ating lumikha. Pero of course, marami ang aral ng Islam na dapat matutunan at sikapin ng isang tao na ipamuhay ito para magbigay sa kanya ng tunay na kaligayahan, kapayapaan, satisfaction, contentment, higit sa lahat, assurance sa kanya na makamtan niya ang salvation o ang paraiso sa darating na Day of Judgment. Abu Bakr as-Siddiq, Allah be pleased with him, companion in Jannah. Oh, Noong ako'y bata-bata pa, kasi ang eskwelahan namin, yung St. Augustine Academy, palaging dyan, yung nagsisimba ka, nagro-rosaryo, nagno-novena. Doon ako nagtapos ng high school. As a Catholic siguro, more than average na rin ako na isang Katoliko noon. Although, bawat makita ng simbahan, magkukross ka, magluluhod ka at magdadasal ka. Yung Bible, maraming beses ko nabasa. Kung ano-anong version, sari-sari ang Bible ko sa bahay. Noong araw, wala sa hinagap ko na ako ay magiging Muslim. Sapagkat nung kalaunan, nung nagkakaedad ka na, mga 30s, 40s, na para naghahanap ka na ngayon eh. Noong 1980, napunta ako ng Saudi, nakakita ako ng Quran doon. Mahilig kasi akong magbasa eh. Di yung Quran niya, nagka-interest ako, hihipuin ko, kukuhanin ko. Pinalis ng isang Sudanese ang aking kamay at huwag mo kang galawin yan at baro may kamay mo. Hindi naman niya pinaliwanag sa akin. Medyo na-challenge ako ron habang ako'y nasa Saudi Arabia. Kaya nung pagbalik ko rito sa Pilipinas, nagbibili ko ng mga translated na Quran. Nagbabasa ako noon, nung kalaunan, nagkaroon ka ng mga interaction sa mga Muslim din, na mga kaibigan. Binigyan ako ng mga libro. Ayun, nahulog ang loob ko ron sa gano'n. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب Yun nung nagsahada ako, napakasimple lang nung pinag-budo niya ako. Hindi ko pa nga naintindihan nun yung budo, maghugas ka, maglinis ka. Tapos pinaliwanag niya sa akin, bigasin mo ito. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Nung tumaas yung aking faith, wala kang na sa paligid mo, pagka ikaw nagdarasal, diretso na sa Allah ang communication mo. رسول من الله. Ang isa sa palagi ang nami-misconceive ng mga non-believers sa Islam, yung akala, yung mga nagbabalik Islam, gusto lamang magkaasawa ng 4. Itong
ito na itanong na sa akin ng mga professionals din at sinagot ko sila ng formal at sinabi ko na alam nyo ba na ang batas na yan na nakalagay sa Quran na binibigyan ng kapahintulutan ang isang lalaki na mag-asawa ng 4 na babae, asawang babae. Yan ay isang pagrespeto sa kababaihan sapagkat sa Islam, hindi pinapayagan yung isang babae kakabit-kabitin lamang at aasawahin pagkatapos itatago. Pag nabuntis, ipapalaglag ang anak o kaya itatago.